Mga kapatid, mga kapag-aralan natin, mga follower po namin, sa pagkakataong ito ay gusto ko pong sagutin yung mga tanong tungkol po sa kung paano o anong software yung ginagamit ko sa aming live streaming. At the same time, kapag ako ay nai-invite sa church kung saan ay nagsusulo ako sa question and answer. Marami po ang nagtataka kung bakit nagagawa ko po yung pong tanong tapos bigla akong sasagot. Makikita agad nila sa screen ng projector yung verse na para bagang scripted. Ang iniisip nila, paano nangyari yon? Na parang nakaprogram lahat. Hindi naman alam yung itatanong ng audience. So pag nagtanong, automatic, lalo na pag naka-wide shot, ay makikita agad sa screen, sa projector, na bago pa natapos yung nagtatanong, minsan, naka-plus na, o kaya bago pa siya umupo, pag pindot kong ganyan, nandun na sa screen kaagad yung verse, nasagot, o kaya yung binanggit niya. Kaya para po dun sa mga follower ng pag-aralan natin, o kahit na po sa anong relihiyon, magagamit niyo po itong aking ituturo sa inyo. Gamit ang isang software na alam ko, iilan lang po kaming gumagawa nito. Kaya para po sa kaalaman, hindi ko po ipagdadamot itong simpleng natutunan ko na ito. Makakatulong po ito, anuman ang iyong sikta o kung anuman ang iyong kinaaniban, gamit na gamit nito, lalo na sa mga preacher, pastor, layman, kahit na po yung mga ordinaryong miyembro na mayroong advocacy na magturo ng Bible. Kasi ganito yon, nasa ay makabagong teknolohiya na tayo. Alam nyo, marami sa mga nagtuturo ng Bible na talaga namang bago nauso yung computer, mano-mano ginagamit natin ito. At alam ko, at natutunan ko din ito sa mga matatandang mga layman, na pag may sarili tayong Bible, pag hindi yun ang ginamit natin, naku, hirap tayo. Kasi nasanay na tayo kung saang bahagi ng Bible yung nabasa natin, minamarkinganuhin natin yan. At kapag kasarili nating Biblia ang ating hawak, hindi tayo nalilito. Madali po natin nahahanap ng talata. Pag nalalimutan po natin anong kapitulo, na basta naalala natin kung anong aklat yon at anong verse yun, minsan pag hinanap mo ng ganun, palibhasa alam mo, bandang ditong part, banda rito, o kaya banda rito. So, minarkingan, madaling mahanap. Ngayon, ang ginagawa mo nung hindi pa uso ang computer ay tadtadho ng marking yung mga verses sa Bible. Makikita po natin na ginuguhitan, kinukulayan. Tapos, may mga verses doon, may mga notes para ma-remind tayo kung paano pinag-aral natin yung talata. So usually, mayroon talaga tayong guide. Halimbawa, ang topic natin tungkol sa prayer. May mga talata na pagdudugtong-dugtongin natin, may kinalaman sa prayer. Yan yung topical na tinatawag. So, ang ginagawa ng iba, para hindi yung pag nagturo ka, ay may iba yung Bible, iba yung hawak mong outline, ay ang ginagawa ng iba, sinusulat na po doon sa talata, yung susunod po nila gagamitin na verse, para at least, Biblia yung hawak mo. Kaya, may mga ginagawa yung iba, dinidikit sticker, para madaliho. At saka, pag nawala yung outline, Bible ang dala natin, hindi po sila nahihirapan. So, ganun po yon. Ngayon, dahil andito na tayo sa pag-angat ng teknolohiya, ay usong-uso ng computer, projector, PowerPoint presentation, ituturo ko po sa inyo ngayon kung paano po na kahit wala kang PowerPoint, wala kang prepare na presentation, sa on-the-spot na question and answer, kahit mag-isa ka lang, kayang-kaya mong gawin, kayang-kaya mong makapag-present at makasagot sa mga nagtatanong sa iyo na agad-agad ay makikita sa screen ng projector yung mga talata na para siyang scripted pero ang totoo ay hindi naman. Makikita po ninyo sa aking mga sample ng mga video na ginawa ko po sa iba't ibang mga lugar kung saan ay ginagamit ko po itong software na ito na ituturo ko po sa inyo ngayon. Malaking bagay ito, mga kaibigan, mga kababayan.
Kaya dapat ay tingnan po ninyo. Unang-una ay siyempre, ang software na ito, pwede sa Windows, pwede din sa Mac. Siyempre, pagka kayo ay Mac user, ay may dalawang klase ng adapter na kailangan po ninyo. Sa mga bagong, mga latest model ng Mac, ganito na po yung adapter nila. Ayan. Yung dati ay VGA to HDMI. Pero meron namang yung MacBook Pro na may HDMI na, diretso na po ito. So, kailangan nyo muna bumili ng adapter. Tawag dito, sa Mac Center, meron. Pero kung gusto po ninyo ng mura, ay meron naman sa mga computer store. So, ito po. I-connect po natin yan sa ating laptop. At syempre, magda-download po kayo ng software na VerseView. So, hahanapin po ninyo. Meron po tayong mga apps ng VerseView. Ayan, tingnan po natin. Ipakita lang po natin dito. Meron na po mga, mamimili lang po kayo kung saan sa Windows po ninyo or kaya for Mac. Yan, VerseView, Bible and Song Presentation Software. Ayan po. So, hanapin lang po ninyo yung, yung free download for Windows version. So, hanapin lang po ninyo yung para do sa Mac. So, pagka i-download lang po ninyo yan, then i-install. Tapos ay meron na kaagad siyang automatic na naka-install na King James Version. So, hanapin lang po ninyo yung Tagalog, pagkatapos ay install po ninyo. Ang VerseView ay limited lang po yung kanyang version. Buksan po natin. Ito po yung aking na-download na VerseView sa computer po natin. Open po natin. So, limited lang po yung kanyang version. Ayan. Para makita po ninyo dito, ayan, Tagalog ho ito. Tapos ay makikita po ninyo rito yung mag-a-add kayo ng version. Ayan, magda-download kayo dyan. Tapos, ayan. Ito lang po yung available. Ito lang po yung dinownload ko po na version dito. Yan. Tagalog, may Greek. Wala lang po yung katulad ng ibang mga version, ng katulad ng eSword, limited pa siya. Sana ay sa sumunod na pagkakataon ay dumami pa. At sa ngayon ay mas gamit po yung Tagalog, yung lumang Tagalog ang Biblia. Ito po yan. Tingnan po ninyo ha. Ito, pagkikita po ninyo dito, pagka halimbawa yung Genesis chapter 1, verse 2, pag clinic po ninyo itong verse 2, automatic, makikita ninyo, mag-a-appear na doon sa screen. Ngayon, yung screen na yan ay sinadya namin gumawa ng screen na sarili. Dahil dito po ay meron pong mga graphics na makikita nyo, makakapamili po kayo dito kung ano ang gusto po ninyong gamiting screen. So, sa walibhasa, kami ay meron kaming gustong screen background, ay ito po, dinagdag po namin. Ito yung ginagamit po namin ngayon. So, pipindutin nyo lang, select nyan. Pagkatapos ay add, ayan po, change color, pati font, pwede nyo palitan. Ayan po, pwede kayong gumamit ng background na solid color, gradient, saka still background. Meron din po kasing moving na background na pwedeng gamitin. At pwede rin maglagay ng logo. Para pag-present, para siyang nakaka-PowerPoint. Marami ang nagtataka sa aking experience, mga kaibigan. Alam nyo, usually kasi ganito, mga kababayan, no? Yung mga speaker, yung mga preacher, ang dami talaga nilang crew na kailangan. Merong nakatago na nag-ooperate ng computer, na pag binanggit ng speaker yung talata, hindi kagad niya babasahin kasi hinahanap yan ng mga operator o kaya ay mga IT nila. Pero maraming mga screen sa harap nila.
Katulad po ng dating daan, naka-attend po ako sa kanilang exposition at sa studio po nila, napakaraming monitor ho doon sa harap. Meron mga nag-ooperate niyan. Habang may nagtatanong, siyempre sa paulit-ulit ay meron na pong mag-ooperate dyan, magpa-plus na yun doon sa screen. Kaya, ang gagawin, mamimili na lang yung speaker, si Brad Eli, kung ano yung babasahin niya. Ngayon, dito sa akin itinuturo sa inyo, kahit mag-isa ka lang, pwedeng-pwede mong gawin yon. Yan. Kaya, hindi mo kailangan ng maraming tao. Ang kailangan mo na siguro, cameraman. Ibig sabihin, kayang-kaya mo pati yung sarili po ninyong presentation, sarili po ninyong diskarte, magagawa po ninyo. Kaya dito, tingnan po ninyo, pag lumipat ka, scroll lang ninyo ito. Kung halimbawa, Lucas 23, ganyan, kinitin mo, dito na yung verse, mga verses, 54, kunyari, ito, 54 hanggang 56, yan, mamimili ka lang dyan. Pag pinindot mo, mag-a-appear na kaagad doon sa screen. So, kitang-kita na kaagad siya. Ngayon, pwede mong, kung gusto mo ang gagamitin version ay English, so, punta ka lang dito sa Bible, tsaka select version. Pag pinindot mo ito, yung select version na to, papalitan mo lang itong primary version na kailangan mo. Pag pinindot mo, piliin mo itong King James. Pag clinic mo ng ganyan, save. So, mangyayari ay English na yung nandito. Pareho na siyang English. Pero, ang ginagawa ko, siyempre, makadalasan na ating program ay Tagalog. Kaya, ang primary ko ay Tagalog. Ang kagandahan nito, mga kapatid, mga kaibigan, ay makikita po natin dito, Tagalog ito, English ho dito. Ayan, kaya napakadali po na gamitin itong software na ito. Wala nga lang po siyang commentary. Just for ano lang talaga, para mai-project natin yung mga tanatang ginagamit po natin. So, tingnan po, ang isa pa sa kagandahan po nitong software na ito ay ito. Yung pinakita ko sa inyo na paggamit dito, na gumagamit tayo ng guide, nang ginagawa natin ay sinusulat natin dito, napakadaming, nakikita ko yung pinakalumang Bible ni Brother Eli Soriano. Halos warak-warak na talaga. Kita mo naman pagka nag-Bible study, nag-question answer siya, nakapatong yun. Lumang-luma na, talagang ang kapal-kapal na siguro kagagamit yon. Pero hindi pa rin niya pinapalitan. At sa mga preacher talaga, meron talaga silang mga Bible na ganon. Ako nga, meron ako lumang-lumang Bible. Kahit nabayaran sa akin ng 5,000, hindi ko ibibinta. Bakit? Ang dami ko ng research na may mga footnote, may mga note na po doon. Para pag-aralan po ninyo, para isa pa sa information na gusto kong ituro sa inyo, pag nagbasa kayo ng Bible, bawat verses dyan, meron kayo makikitang maliliit na litra. Ibig sabihin, ang tawag dyan ay mga footnote, para may idea tayo, yung tinatawag na cross-reference. Pag nilagyan po ng litra dyan, pag tinignan nyo sa ibaba, ay nandoon kung anong verse. Ibig sabihin, yung word na nandoon ay nandoon din sa book na nakasulat doon. So, pupuntahan. Ngayon, dito, yung outline ng Bible study ay pwede natin gamitin dito. At saka yung mga footnote, kasi ito, walang footnote itong verse view, pwede natin gamitin ito. Yun nga lang ay kailangan natin mag-effort. Nakakadagdag naman to ng kaalaman sa atin. Kapag kasusundan natin yung mga ginagamit natin, yung mga common mga verses na ginagamit natin, ay pwede natin, makikita po ninyo ito. Yan. Ito, pag clinic po ninyo ito, mga kaibigan, ay pwede nyong isulat dito kung ano ang mga word na gusto nyong isulat, mga interpretation doon sa talata na yun, kahulugan, na bunga na inyong research, pwede po ninyo. Halimbawa, ganito po. Tingnan nyo to. Ang ipapakita ko sa inyo ay, ipapakita ko sample sa inyo, yung Book of Daniel. Yan, dito ay madali po ninyong mahanap yan. Kami nila, Brother Richard, at saka Evangelist Cesar Dizon, kung mapapansin po ninyo doon, mga kapatid, mga kaibigan, pag binanggit nila yung talata, mamaya-maya, pak!
nandun na kagad sa screen kasi sinusundan ko kaagad sila. Lalo na pag binanggit nila yung book, chapter, tsaka verses, kailangan ay matalas yung memory mo, then pagpindot ko rito, agad-agad na makikita na sa screen. Sabay ipapasok naman ng ating director, yung ating technician. Oh. 2 Kings 23:25. Sige, bago tayo magtapos, pabauna natin ito. At walang naging hari na gaya niya na una sa kanya, na bumalik sa Panginoon ng buong puso niya, at ng buong kaluluwa niya, at ng buong kapangyarihan niya, ayon sa buong kautusan ni Moises. Ngayon, itong papakita ko po sa inyo na isa sa malaking tulong na magagawa po nitong verse view. Ito pong Daniel. Meron po isang nagtanong kasi sa akin tungkol sa Daniel. Medyo mahirap itong tanong na to. Papakita ko lang po sa inyo. Sa Daniel, ito makita mo, pinindot ng Daniel. Tapos chapter 12. Ito po, pag pinindot mo, mag-change na yung nasa projector. Tapos, 12. Ayan, chapter 12. Ngayon, tinanong po yan sa akin. Ano daw yung sabi riyan sa talata ay, at mula sa panahon na palaging handog na susunugin ay aalisin, at matatayo ang kasuklam-suklam na naninira, ay magkakaroon ng 1,290 araw. So, tinanong sa atin, ano yung panahon na binabanggit dito, 1,290 araw? Ano ang ibig sabihin niyan? Tapos sa verse 12, ay mapalad siyang naghihintay at datnin ng 1,335 days. So, tinanong po yan, anong ibig sabihin yan? Siyempre, i-research mo yan, pag-aaralan mo yan. Marami tayong mga dapat na pinag-aaralan sa Bible. Gagamitin natin yung tamang interpretation, so magre-research ka. Gagamitin ng mga Bible commentary, Bible dictionary, pwede rin gumamit ng mga encyclopedia. So, gagamitin mo na ngayon yon sa online research. Tapos gagawin mo, ilalagay mo sa Word docs. Tapos pwede mong i-copy-paste ngayon dito sa box na to, sa folder na to. Ayan po. So, tinan nyo ha, mga kaibigan, verse 12, nakalagay po doon sa screen yan. Pero pag binuksan mo tong folder dito, ay hindi yung nakikita sa screen. So, ipi-paste mo ngayon dito, kaka-copy-paste mo ngayon dito yung research. So, ito po yung aking paliwanag sa tanong tungkol po dyan sa numero na dyan, 1,260 at saka 1,335 days. Ginamit ko po yung magaling na historian at magaling sa prophecy, si William Shea, at pinaliwanag po niya dito kung ano yung panahon na binabanggit niyan. So, ginawa ko, kinapipaste sa akin ito. Pag dumating yung time na nandun ako sa isang church, tinanong ito sa akin, pag-click ko dito, babasahin. So, hindi ako nangihirapan. Pinapaliwanag ko ito na hindi ako nangangapa kasi sa na-research ko na, may guide pa ako sa sinasabi po ng research na aking pinaste po dito sa box na to. Kaya, napakaganda at saka ang dami pong nagtataka talaga sa akin. Bakit ganon? Ang dami ko pong mga na-receive na mga questions sa akin tungkol, Brother Johnson, ano yung software na ginagamit mo? Siyempre, hindi ko naman ma-explain sa kanila ng detalyado. At meron din akong alam na may gumagamit nito, hindi naman nagsishare ng kaalaman. Kaya, ang ginawa ko po, para lalo na kahit sino po kayo na pwedeng gumamit ito, ay inyo po itong mapakinabangan. So, halimbawa, ito, cross-reference na tinatawag, yung footnote ng Bible. Napakadali po, kasi pag-aaralan po natin, alam niyo naman, pag nagtuturo ka ng Bible, hindi yung basta-basta ka lang natutong magbasa, tapos patalon-talon. Dapat talaga systematic yan. Dapat talaga tama ang konteksto, tama ang paggamit ng cross-reference. Kasi pagka mali ang reference natin, out of context yon, mali. Halimbawa, ito, ibibigay ko sa inyong halimbawa, no? Dito sa Mateo, sa 22, ito yung verse 36. Pag pinindot nyo ito, makikita nyo, mag-change na yung verse doon sa screen. Sabi dyan, Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? Tapos sa 37, pag pinindot mo, makikita na ulit doon.
At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at buong kaluluwa mo. Ito ang dakilang pangunang utos. At ang pangalawang katulad ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito'y nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Pag pinag-aralan po ninyo yung cross-reference or yung pinagkuhanan nito, kasi ang tanong dito ay, Guro, alin ba ang dakilang utos sa kautusan? Ibig sabihin ay, mayroong tinatanong, ano yung nakarecord sa kautusan na pinakadakilang utos? Ibig sabihin, yung sumagot ang Panginoon, ito ay hindi niya bago pa lang sinasabi, kundi dati na itong nakasulat, may pinagbahanguan. Ngayon ang tanong, saan ba hinango ito? Tingnan nyo, nilagay ko dito sa verse 37, kung saan hango yon. Ayan, ito ay tinatawag na kautusan ni Moises sa Ikalawang Hari 23:25 at ganoon din sa Deuteronomio 5 at 6. Check nga natin, nandun ba yung salita na yan na ang nakasulat ay ibigin ang Panginoong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Puntahan mo natin Ikalawang Hari 23:25. Tingnan niyo po. Ikalawang Hari 23:25, sabi ganito, 23:25. Yan. Pak! Ang bilis lang, oh. Pak! Nandun na kaagad. Na walang tumutulong. Alam na nakakayang-kaya natin. So, pag binasa po natin yan, at walang maging hari na gaya niya, na una sa kanya, na bumalik sa Panginoon ng buong puso niya, at ng buong kaluluwa niya, at ng buong pakapangyarihan niya. Ayon sa buong kautusan ni Moises na may bumangon mang sumunod sa kanya na gaya niya. Yung pala, pag kinuha natin kung saan ito kinuha, kung saan ito kinote ng ating Panginoon, nandyan talaga yung salita na bumalik sa Panginoon ang buong puso niya, buong kaluluwa niya, buong kapangyarihan, sa doon naman buong pag-iisip. So, ibig sabihin, ito rin yun. Kasi pag tinignan nyo yung cross-reference mismo, yung footnote ng Bible na actual, iyon din talaga ang tinuturo. Ngayon, nilagay ko ulit dito kung saan pa yun mababasa. Yan, nilagay ko yung Mateo 22:36-37 na doon ito galing, tapos Deuteronomio 6:5. O, puntahan natin yung Deuteronomy 6:5. Ito ang Deuteronomy 6, tanatang 5, chapter 6, verse 5. O, ayan o. Pag pinindot mo to, ay nandoon na naman. At yung iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. So, nakakatulong ng malaki ito mga kapatid, kaibigan, ilalagay lang po natin dito yung mga research natin. So yan ho mga kaibigan yung software. Ang problema nga lang dito ay wala po siyang mga commentary sa ngayon. Pero siyempre, extra research na ho natin yon. Ang akin lang pong ipinakita ho dito is paano ko siya ginagamit. Kasi ang dami pong nagtataka. Makikita po ninyo, yan, magpapakita ko ako ng mga sample kung saan ay nagsusulo ako sa question and answer kahit na pa napakaraming tao, kahit na ilang district yan, kahit na po anong mga gathering yan, ay gumagamit po ako nito. Pagkatapos ay napakahirap kaya nung mag-isa. Pero ako po ay hindi nakakatulong ito kaya hindi ako gaanong hirap. Ang isa pa po dyan, sa kagandahan po nito, mga kaibigan, ay ganito. Kung gusto nung mabilisan, ay meron po dito, makikita nyo, meron ditong search. No? Meron ditong search. At saka may notes. Sa notes ay pwede kang gumawa dito ng notes. Gagawa ka ng topic dito para pag naitanong sa iyo yung tungkol sa topic na yon, ay puntahan ka mo dito. At least meron kang idea. Ngayon, sa search naman, ay pwede mong i-type dito yung keyword. Pag meron kang hindi mo ma-recite ng buo ang talata, tapos makalimutan mo kung saan ito mahahanap, hindi mo rin alam kung anong aklat, no? Makakatulong ito. Halimbawa, mag-isip tayo ng word na ating isusulat dito sa search at titingnan natin kung paano natin ito madaling mahahanap. Ito gagawin kong sample. Meron pong paniniwala na hindi na dapat ipangilin yung araw ng Sabat kasi nga ito ay pinapatay yung lumalabag dito. So, babatuhin walang pagsala o kaya papatayin walang pagsala. Kadalasan,
yun ang nasa isip ng iba. Kaya hindi na dapat yan kasi pag nalabag mo yan, kailangan mamatay ka. Pero kaya ang gagawin natin, hahanapin natin ngayon yung word na papataying walang pagsala. O kaya walang pagsalang papatayin. Yan. Pareho kasing ginamit yung salitang iyan. Halimbawa, ito. Walang pagsalang papatayin. Yan. Pag-enter po natin dyan, ito na. Ang dami nang lumabas. Found 11 results. Ayan. Walang pagsala. Yung nakakulay red na ito, nandyan yung keyword na tinype. So, hindi lang pala yung lumalapas tangan sa Panginoon ng araw na Sabat ang pinapatay, kundi yung pong mga iba pa, lumapas tangan. Diba, katulad nito, Leviticus 24:16, pati yung lumapas tangan sa pangalan ng Panginoon ay papataying walang pagsala, walang pagsalang pagbabatuhanan siya. Ang kagandahan nito, kahit doon ka pumunta sa search, pag pinindot mo ito, yun din yung makikita doon sa screen. Kaya napakadali mga kaibigan na makita na kagad, mamimili lang tayo kung anong talata ang ating gagamitin doon sa yon. At makikita po din natin na napakarami palang talata na binabanggit po na ganun, mamamatay. Hindi lang isang kautusan ang nalalabag para patayin siya. Limawa, ito, Sabat. Ayan. So, pag search natin yung Sabat, ang dami po nito. 144 result. Yung word na Sabat. Yan, 1, 2, ito, dami Yan dami-dami po mga talata niyan tungkol sa Sabat. Yan, may next pa. Ini-next lang yan. Ngayon, kung alam mo, kung anong aklat ngayon, yung hindi mo matandaan kung anong chapter at verse, hahanapin mo lang. Halimbawa ito, nakalagay dito, Sabat, tapos pipili ka lang. Halimbawa sa aklat ng Gawa. Doon ka lang magre-research kung saan yung word na Sabat na nandoon. So meron pong 9 result for Sabat. Dito sa Book of Acts only. Sa aklat ng Gawa lamang. Ayan. At kunyari naman ay sa aklat ng Juan. Ayan. So, meron naman siyang siyam din. Puro sa aklat ng Juan lang yan. Sa Lucas. Kunyari, Luke. Ayan. Meron namang 17 na word na Sabat doon sa Book of Luke. Tapos, sa Mark naman, ay search yan. Yan. 10. Meron namang 10 results for Sabat sa Book of Mark. At kung sa Matthew naman, ay ito, search, meron namang 9. Yan po. So, ibig sabihin, kitang-kita natin kung kagaano siya kadali. So, pag may hinahanap kang word, keyword lang, ilagay mo sa search, at i-enter, yan na ho yun. Tapos, babalik ka lang po doon sa verse para doon sa mga kabisado mo namang mga verse at mga book of the Bible. Ayan. So, ganun lang po siya kadali, mga kapatid, mga kaibigan. Yan. Ito po, pag pindot nyo ng book, ito yung chapter, ito yung verses. Yan po. So, pag lagay kayo ng mga notes dito, new, yan, susulat lang po kayo dito. Sana ay nakatulong ho sa atin itong aking kaalaman na binanggit po sa inyo. At nais ko pong humiling sa inyo, mga kaibigan, sa mga follower po namin sa Facebook, o kaya ay nakakapanood nito, kung hindi pa kayo nagiging follower po namin sa Facebook, paki-like and follow lang po yung page ng pag-aralan natin. At ganoon din po yung Johnson Llamas Amican, pwede nyo pong i-follow, o kaya yung aking personal page na Johnson Amican page. Ito po ang aking request pala, mga kaibigan, mga follower po namin. Pakipuntahan po yung ating YouTube channel na pag-aralan natin. At huwag nyo pong kalimutan na isubscribe po ito. At ganoon din po, pakitap ho yung bell sign
para sa inyo sa mga notification na lagi po kayong na-notify. Marami po kami mga followers sa Facebook, mahigit po 30,000 yon. Napakalaking bagay po kung yun din ang magiging YouTube subscriber po natin. At saka, meron po akong bagong channel na ginawa sa YouTube na mag-upload po ako doon ng hindi lang po mga spiritual topic, kundi marami po ako mga gustong i-upload doon ng mga topic. Ang channel po na yun ay Dapat Alam Mo. Pinagdugtong-dugtong ko po. Dapat Alam Mo channel. Mga impormasyon po yon. Kasama na po din yung mga travel, mga na-encounter po naming mga problema sa daan, yung mga aksidente, mga news, o kung ano-ano mga impormasyon, mga magagandang lugar, pati yung mga moral lesson na matututunan po natin, agricultural, yung mga pagtatanim, yung mga na-experience po namin sa amin pong pupunta sa probinsya, yung pangingisda, at kung ano-ano pa. Sana po ay inyo rin pong i-subscribe ang channel na iyon. Kasi marami po tayong mga ilalagay po doon na mga video clip, mga short video clip na may malaking matututunang leksyon ang mga kabataan, mga magulang, at lahat po tayo. So, sana po ay nakatulong po sa inyo, lalo sa mga preacher, yung pong kaalaman na ating pong naibigay po sa inyo. Gamit po itong tinatawag po nating Verse View software. So, sa ngayon ay papaalam po muna ako at abangan po ninyo ang susunod ko pong tutorial na isusunod at gagawin po natin yung mga mga Bible trivia. Mostly ay doon natin lalagay doon sa channel na bago natin, mga Bible trivia. At the same time, ilalagay din po natin sa page ng pag-aral natin at lalo na po doon sa YouTube channel po natin. Bye-bye and God bless us.